Isa-isayan ng wikang pambansa. Ayon kay Carpio, ang ating bansa ay binubuo ng higit 7,000 pulo na siyang dahilan kung bakit tayo ay itinuring na multilingual na bansa. Ang maraming wikang umiiral. Dahilan nito upang maging mahirap ang pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa at makabuo ng isang bansa o nasyon. Sa layuning maging isa at magbuklod, sinikap ng ating mga ninuno na magkaroon ng isang wikang gamitin natin tungo sa pambansang kaisahan. Magandang umaga sa inyo lahat. Everyone has transcribed at isulat kung bakit importante ang pagsasalita. Ang wika ay ginagamit sa pagsusulat maliban sa pagsasalita. Ang wika ay nababasagin sa mga isinulat ng bayakda at dokumento. Ito ay mas mabisa kaysa pagsasalita dahil nagmimistulang nakalimbag na paraan na pagsasalita at pagsusulat na maaging mababasa dito. Ang wika ay ginagamit sa pakikipag-usap, pagtatanong, pakikipagtalastasan, nagkakaroon din ng palitan ng damdamin, impormasyon at idea. Pwede ba magtanong kung saan dito yung library? Doon, dumiretso ka at makikita mo agad ang office at maglakad-lakad ka at makikita mo ang library. Sige, salamat. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa pagsalig sa umiiral ng wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Dapat magawa ng mga hakbangin ang pamalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midboom na opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagturo sa sistemang pang-edukasyon. Section 7. Ukol sa mga layunin at komunikasyon ng pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggang walang itinatadhana ng batas, ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga relihiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang pagtuturo noon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic. Ang konstitusyon ito ay dapat ipahayag sa Pilipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wika Arabic o Kastila. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa. Disyembre 13, 1937, sa pamamagitan ng kautosan tagapagpunan at Belgium T4 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibatay sa Tagalog. April 1, 1940, ipinalabas ang katuosang tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinahayag pa rin na turo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940. May nga busy yung tanan, ako nga pala si Analis Encarnacion. Hunyo 17, 1914, pagtibay ang batas Commonwealth Bill 5 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wikang Tagalog simula Hunyo 4, 1940. Nang matapos ang digmaan, ilang taon ding hindi napagtuunan ng panahon ang pagpapala ganap sa wikang pambansa hanggang sa maluklok bilang Pangulo ng Bansa si Ramon Magsaysay. Thank you. Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 Abril 4, subalit ang pitsa na pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 30, 19 tuwing taon. Agosto 12, 1959.
Tinatawag ng Pilipino ang wikang pamansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romerio. Ang kagawaran ng edukasyon ang kautosang BLG-7. Ayon sa kautosang ito, kailaman ng tutukuyin ng pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Oktubre 24, 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan na Pilipino. Marso 1968, ipinalabas ni Kalihim tagapagpaganap Rafael Sales ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng lihim ng mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino. Nilikha ng pamansang lupon na edukasyon at resolusyon na nagsasaad ng gagamiting medium na pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang teresarya sa lahat ng paaralan, pambayanan o pribado at pagsisimula sa taong panahong 1974-75. Hunyo 19, 1974, nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng kagawarang ng edukasyon at kultura ang kautusang pangkagawarang bilang 25 para sa pagpatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. Pagkatapos ng revolusyon ng EDSA, bumuo muli ang pamahalaan revolusyonaryo ng komisyon konstitusyonal na pinagmunuan ni Cecilia Palma. Pinagtibay ng komisyon at konstitusyon at dito nagkaroon muli ng titak ng ang tungkol sa wika. Sa Ligang Batas ng 1973, ang batasang pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at formal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Pilipino. Sa Ligang Batas ng 1987, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino, samantalang lilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin ng saris sa umiira ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika, alinsunod sa mga itinadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Bakit mahalagang malaman ang pinagmulan ng wika? Kung paano at saan nagsimula at sinong nagpanimula ng wika ay mahalagang malaman o pag-aralan natin sapagkat ito ay nagbibigay linaw sa ating kasaysayan at sa pagtataguyod ng lipunan. Pinapakita nito ang mga yugto ng pag-unlad ng tao mula sa simpleng tunog hanggang sa mas komplikadong pagkakaroon ng sistema ng mga salita at pagpabaybay. Sa pag-aaral ng pinagmula ng wika, may papakita ang mga konteksto kung paano nabuhay at nabuo ang mga paniniwala, kaugalian ng tradisyon at mga sinaunang tao. Ito rin ang magtuturo sa atin kung paano lumago ang mundo sa iba't ibang aspeto ng lipunan, gaya ng edukasyon, teknolohiya at politika.